10 taon ng sakripisyo, isang gabi ng pagtataksil. Habang pagod ako sa pagpapatakbo ng kumpanya, ang asawa ko, sa sarili naming kama, ay may kalong-kalong na iba. Isang batang tinustusan ko ang edukasyon. Ngayon ay tinutustusan na rin ang pagnanasa ng asawa ko. Wala na ang Isabel na martir. Ang kumpanyang bumuhay sa inyo, ang perang nagpakain sa inyo, ay magiging mitya ng inyong pagbagsak. Handa na ba kayong maghirap? O ang tanong, sino ang unang luluhod sa harap ng katotohanan? Huwag kang mag-alala, Elena. Si Isabel, parang isang makina lang ang babaeng iyon. Walang puso, walang emosyon. Basta't maayos ang takbo ng kumpanya at naroon ang pera niya, wala na siyang pakialam sa akin. Para sa kanya, isa lang akong palamuti sa buhay niya. Kaya hayaan mo siyang magpakapagod sa opisina habang tayo ay nagpapakasaya rito. Ang bawat salitang binitiwan ni Javier ay tila mga talim ng kutsilyo na humihiwa sa katinoan ni Isabel. Nakatayo siya sa labas ng kanilang silid sa gitna ng madilim na pasilyo ng kanilang marangyang penthouse. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa pelus. Isang mamahaling relo ang nasa loob niyon, isang simbolo ng 10 taon ng kanilang pagsasama, isang regalo na pinag-ipunan niya at pinag-isipan ng husto para sa kanilang anibersaryo. Ngunit ang regalong iyon ay tila nawalan na ng halaga. Ang tunog ng tawanan nina Javier at Elena mula sa loob ng silid ay naging isang nakakabingbing ingay. Si Elena, ang batang babaeng tinuring ni Isabel na parang sariling kapatid, ang estudyanteng pinag-aaral niya at binibigyan ng lahat ng suporta, ay naroon sa kama ng mag-asawa. Ninanakaw ang natitirang piraso ng dignidad ni Isabel. Pero paano kung malaman niya? Ang malambing at mapanuyang tinig ni Elena ang sumunod na narinig. Baka bawiin niya ang lahat ng ibinibigay niya sa akin. Ang kondo, ang allowance, pati ang tuition ko. Isang tuyot na tawa ang isinagot ni Javier. Hindi niya malalaman. Masyado siyang abala sa pagpapayaman. At kung malaman man niya, wala siyang magagawa. Mahal ako ng pamilya ko. At alam mo naman si Mama, mas pabor siya sa'yo kaysa sa asawa kong parang yelo ang lamig. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Isabel. Ang kanyang dibdib ay nanikip. At ang bawat hininga ay naging isang mabigat na pasanin. Hindi lamang ang asawa niya ang nagtaksil, hindi lamang ang batang tinulungan niya ang kumagat sa kamay na nagpakain dito. Maging ang biyenan niyang si Doña Matilde, na itinuring niyang sariling ina at binigyan ng lahat ng luho, ay kasabwat sa karumal-dumal na panlilinlang na ito. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Isabel sa kahon ng regalo hanggang sa kusa. Itong dumulas mula sa kanyang mga daliri. Walang ingay na nalaglag ang pelus na kahon sa makapal na alpombra gaya ng tahimik na pagkabasag ng kanyang puso. Walang sigaw na lumabas sa kanyang bibig. Walang hikbi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pamamanhid ng kanyang buong katawan. Ang mainit na luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila naging yelo sa sandaling dumampi ito sa kanyang balat. Napatingin siya sa kanyang mga palad, ang mga kamay na nagtrabaho ng husto, ang mga kamay na bumuhay sa pamilya ni Javier, ang mga kamay na nagpunas ng luha ng kanyang biyenan noong mamatay ang biyenang lalaki. Ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng isang dekada ay nauwi lamang sa pagiging makinang naglalabas ng pera. Lumingon si Isabel patungo sa direksyon ng sala, kung saan narinig niya ang boses ni Doña Matilde mula sa balkonahe na tila may kausap sa telepono. O mare, hayaan mo na ang anak ko. Deserve naman ni Javier ang sumaya. Masyadong dominante si Isabel, lahat na lang gusto niya ay masunod dahil siya ang may pera. Mabuti na lang at nahanap niya si Elena. At least ang batang iyon, marunong rumespeto sa amin. Si Isabel? Pera lang ang alam niyan, pero walang pagmamahal sa pamilya. Ang bawat salita ng biyenan ay tila huling pako sa krus na pinapasan ni Isabel. Ang kanyang pagmamahal
ay naging isang utang na loob na kailanman ay hindi kinilala. Ang kanyang katapatan ay naging isang biro sa paningin ng mga taong pinakain niya. Tumalikod si Isabel. Hindi niya binuksan ang pinto. Hindi niya hinarap ang mga traidor. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang kakaibang ningning. Hindi mula sa luha, kundi mula sa isang nagbabagang apoy na nagsisimulang tumupok sa kanyang pagkatao bilang isang martir. Habang dahan-dahan siyang naglalakad palayo sa silid na puno ng kasalanan, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na hindi na mababawi pa. Sa loob ng 10 taon, ibinigay ko ang lahat para maging pundasyon ng pamilyang ito. Pero kung ang pundasyong ito ang siyang didudurog sa akin, nararapat lamang bang ako rin ang magbuwag sa turing itinayo ko sa ibabaw ng aking mga luha at pagod? Sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng kusina ang sumalubong kay Isabel, ngunit para sa kanya, ang liwanag na yon ay tila isang mapanuyang saksi sa madilim na katotohanang natuklasan niya kagabi. Nakaupo siya sa harap ng hapagkainan, formal ang bihis para sa trabaho, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahalo ang kape na wala namang asukal. Ang bawat ikot ng kutsara sa tasa ay lumilikha ng isang maliit na ipo-ipo, gaya ng kaguluhan sa loob ng kanyang dibdib na pinipilit niyang hindi ipakita sa kanyang mukha. "Good morning, love. Ang aga mo yatang nagising. Hindi mo man lang ako hinintay na magising para sabay tayong mag-breakfast." Ang boses ni Javier ay malambing, puno ng mapanlinlang na tamis. Lumapit ito kay Isabel at humalik sa kanyang pisngi. Isang halik na dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngunit ngayon ay tila isang haplos ng lason na nagpapatindig sa kanyang balahibo. Pinanood ni Isabel si Javier habang naglalakad ito patungo sa stove para magsaing. Ang mga kamay na yon, ang mga kamay na kagabi lang ay humahaplos sa ibang babae, ay heto ngayon at nagkukunwaring nag-aalaga sa kanya. "Marami akong kailangang tapusin sa opisina, Javier. Alam mo naman, ang kumpanya ang bumubuhay sa atin." Tipid na sagot ni Isabel. Ang kanyang tinig ay patag, walang emosyon. Ngunit may talim na hindi napansin ng kanyang asawa. Eksakto namang pumasok sa kusina si Doña Matilde na nakabestida na rin at tila handang-handa para sa kanyang araw-araw na pag-alis. Umupo ito sa kabisera ng hapag ng may awtoridad na tila ba siya ang nagmamay-ari ng bahay na yon. "Isabel, mabuti at nandito ka." Bungad ng biyenan habang binubuksan ng newspaper. "Nabanggit ko na ba sa'yo na ang kotse ko ay laging tumitirik? Nakakahiyaya sa mga kumari ko sa Charity Foundation. Isipin mo na lang, ang manugang ko ay isa sa pinakamayamang businesswoman sa bansa. Tapos ang biyenan ay nakasakay sa lumang modelo. I was thinking, baka pwedeng palitan na natin yon ng bagong SUV. Yung mas malaki, para naman kagalang-galang tingnan." Tiningnan ni Isabel ang kanyang biyenan. Nakikita niya ang bawat linya sa mukha nito. Ang mukha ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ngunit sa likod ng mga dasal at relihiyosong imahe ay isang sakim na puso. Naalala ni Isabel ang narinig niya kagabi, ang pagtawag sa kanya ng makinang naglalabas ng pera. "Pag-iisipan ko, Mama." Pero sa ngayon, medyo mahigpit ang budget ng kumpanya para sa mga personal na luho. Mahinahong sagot ni Isabel habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Doña Matilde. Bahagyang natigilan ang matanda. Hindi siya sanay na tinatanggihan ni Isabel, lalo na sa mga material na bagay. "Mahigpit. Sus, Isabel, isang pirma mo lang naman yan. Huwag mong sabihing nagiging maramot ka na sa pamilya ng asawa mo. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kami ang nag-alaga kay Javier para maging ganitong klaseng lalaki." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. "Opo, Mama. Alam na alam ko kung anong klaseng lalaki si Javier. Dahil sa inyo, naging ganito siya." Hindi nakuha ni Javier ang sarkasmo sa sinabi ng asawa.
Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Isabel. Hayaan mo na, ma. Baka pagod lang si Isabel. Anyway, love, aalis din ako mamaya. May mga kailangan lang akong bilhin para sa research ko sa university. Gagamitin ko muna yung credit card na binigay mo, okay? Tumayo si Isabel at kinuha ang kanyang bag. Sige, Javier, gamitin mo. Bilhin mo ang lahat ng sa tingin mo ay kailangan mo. Sa kanyang paglakad palabas, naramdaman ni Isabel ang bigat ng bawat hakbang. Ang bahay na ito, na itinayo niya sa pangarap na magkaroon ng pamilyang hindi siya iiwan, ay naging isang kulungan ng mga buwaya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang magiging pain. Samantala, naiwan si Javier na may malapad na ngiti. Agad siyang nag-ayos at nagtungo sa isang mamahaling jewelry store sa Makati. Gusto niyang regaluhan si Elena ng isang diamond necklace para pawiin ang takot nito tungkol kay Isabel. Kumpiyansa siyang kinuha ang gold credit card mula sa kanyang wallet at ibinigay ito sa sales clerk. I'll take this one, sabi ni Javier ng may pagmamalaki. Iniswipe ng clerk ang card sa machine. Minsan, 2 beses, 3 beses. Ngunit ang pulang ilaw sa machine ay tila isang babala na hindi niya inaasahan. I'm sorry, sir. Your card has been declined. Please contact your bank for more information. Nawala ang kulay sa mukha ni Javier. Ano? Declined? Impossible. Subukan mo ulit. Baka sira lang yung machine nyo. Maraming pera ang asawa ko, hindi mangyayari yan. Ngunit kahit ilang beses pang subukan, ang resulta ay iisa. Sa gitna ng mataong mall, naramdaman ni Javier ang isang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Hindi niya alam, ito pa lamang ang unang patak ng ulan sa paparating na bagyong wawasak sa kanyang mundo. Anak, ang sugat sa balat ay naghihilom, pero ang sugat sa dangal ay tila isang anay na unti-unting umuubos sa iyong pagkatao. Ang tinig ni Mang Lando ay kasing gasgas ng lumang radyo, ngunit ang bawat salita niya ay tumatagos sa puso ni Isabel. Nakaupo sila sa beranda ng lumang bahay ng mga magulang ni Isabel sa probinsya, isang lugar na malayo sa ingay ng Makati, at sa mapanlinlang ng ngiti ni Javier. Dito, ang hangin ay amoy tuyong dahon at basang lupa, isang samyo na nagpapaalala kay Isabel ng isang panahong ang tanging problema niya ay ang mga sugat sa tuhod mula sa paglalaro, hindi ang mga sugat sa kaluluwa mula sa pagmamahal. Dahan-dahang hinaplos ni Isabel ang sandalan ng lumang tumba-tumba ng kanyang ama. Ang kahoy nito ay selyado ng panahon, puno ng mga gasgas at ukit na tila mga marka ng isang buhay na marangal at tapat. Nararamdaman niya ang malamig na haplos ng alaala, ang panahong bago pa niya nakilala ang lalaking uubos sa kanyang pasensya at yaman. Mang Lando, totoo po ba ang sinabi ninyo? Mahinang tanong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Nagpunta rito si Javier habang wala ako? Tumango ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalasakit at lungkot. Noong nakaraang buwan pa yon, Isabel, hindi ko sana sasabihin sa'yo dahil ayaw kong maging sanhi ng gulo sa inyong mag-asawa. Pero hindi ko matanggap ang paraan ng pagtatanong niya. Naghahanap siya ng mga titulo ng lupa. Itinatanong niya kung sa'yo ba nakapangalan ang lahat ng ari-arian na iniwan ng iyong mga magulang o kung may bahagi ba ang pamilya niya. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Isabel. Ang pagtataksil ni Javier ay hindi lamang pala tungkol sa laman. Hindi lamang ito tungkol sa isang batang babaeng uhaw sa karangyaan. Ito ay isang planadong pagsalakay sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. At may iniwan siyang mga papeles sa akin, anak. Pagpapatuloy ni Mang Lando habang dinudukot ang isang dilaw na sobre mula sa kanyang bulsa. Sabi niya, papirmahan ko raw sa iyo nang hindi mo binabasa dahil sorpresa raw ito para sa inyong anibersaryo. Pero dahil alam kong hindi ganoon ang ugali mo, itinago ko muna. Nanginig ang mga kamay ni Isabel habang binubuksan ng sobre.
Sa loob niyon ay isang dokumento ng pautang mula sa isang hindi kilalang lending company. Ang halaga ay sapat na para bumili ng isang buong subdivision. Ngunit ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Isabel ay ang pirma sa ibaba ng pahina. Pirma niya iyon. O mas tamang sabihin, isang perpektong kopya ng kanyang pirma. Pinirsimahan niya ito para sa akin. Bulong ni Isabel sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit na mas matindi pa sa apoy. Ginamit niya ang pangalan ko para mangutang ng ganitong kalaking halaga para sa kapatid niyang nalulong sa sugal. Ang bawat detalye ng kanilang buhay mag-asawa ay biglang naging malinaw sa paningin ni Isabel. Ang mga biglaang pagkawala ng pera sa kanilang joint account, ang mga emergency ng pamilya ni Javier na tila walang katapusan, at ang walang tigil na paghingi ng luho ni Doña Matilde. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking pagsasabuatan upang ubusin siya hanggang sa maging isang tuyong balat na lamang. Tumayo si Isabel. Ang kanyang anyo ay tila isang reynang handang makipagdigma. Hindi na siya ang Isabel na umiiyak sa dilim ng pasilyo. Ang bawat patak ng luha niya kagabi ay naging semento na nagpatigas sa kanyang desisyon. Mang Lando, maraming salamat po. Itatago ko itong dokumento, sabi ni Isabel nang may determinasyon. Huwag po kayong mag-alala. Ang lupang ito, ang bahay na ito, at ang dangal ng ating pamilya, hinding-hindi ko hahayaang mahawakan ng kanilang maruruming kamay. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, tumingin si Isabel sa kalangitan. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Isang paalala na ang bawat gabi ay may katapusan at ang bawat lihim ay may takdang panahon ng pagkabunyag. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan, ngunit bago siya umalis, muli niyang tiningnan ang sobre. May isa pang maliit na papel na nakasingit sa loob niyon, isang resibo mula sa isang kilalang hotel sa Manila na may petsang 3 araw bago ang kanilang anibersaryo. At ang pangalang nakasulat sa resibo, Javier at Elena. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa pagbawi ng pera. Ito ay tungkol sa pagpapakita kay Javier na ang isang makinang walang damdamin ay marunong ding manira kapag pinuwersa. Handa ka na bang mawalan ng lahat, Javier? Bulong niya sa hangin. Dahil ang mundong itinayo ko para sa'yo ay siya ring mundong lalamon sa'yo ng buhay. Maupo ka, Elena. I invited you here to discuss your future and of course your scholarship. Ang boses ni Isabel ay kasing lamig ng aircon sa loob ng kanyang opisina sa itaas na palapag ng gusali sa Makati. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malapad na lamesang yari sa mahogany. Ang kanyang mga kamay ay magkakapatong ng maayos, tila isang hukom na handang magbaba ng hatol. Sa harap niya, si Elena ay nakaupo ng tuwid. Pilit na pinapanatili ang isang inosenteng mukha. Nakasuot ang bata ng isang mamahaling blusa na alam ni Isabel na binili gamit ang kanyang sariling pera, isang allowance na ibinibigay niya sa mga iskolar ng kumpanya. Pinanood ni Isabel ang bawat galaw ni Elena. Ang paraan ng pag-aayos nito ng kanyang buhok, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, at ang peke nitong nangiti. Naalala ni Isabel ang boses ng babaeng ito sa loob ng kanilang kwarto kagabi, ang mga tawa at ungol na wumarak sa kanyang pagkatao. Thank you, Ma'am Isabel. Akala ko po ay tungkol sa thesis ko ang pag-uusapan natin. Mahinhin na sabi ni Elena. Sobra-sobra na po ang tulong niyo sa akin. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang lahat ng ginawa niyo. Isang madiing pait ang dumaan sa lalamunan ni Isabel. Hindi mo makakalimutan? Pero nagawa mong higaan ang kama ko habang wala ako. Hindi na natin kailangang pag-usapan ang thesis mo, Elena. Ang pag-uusapan natin ay ang katotohanan na simula sa araw na ito, ang kumpanya ay magsasagawa ng restructuring sa lahat ng aming charitable foundations. At sa kasamaang palad, ang iyong pangalan
ay nasa listahan ng mga kailangang alisin. Dahan-dahang inilapag ni Isabel ang isang folder sa harap ng babae. Sa loob niyon ay ang opisyal na dokumento ng pagtatapos ng kanyang scholarship na wala ang kulay sa mukha ni Elena. Pipo? Pero bakit po, ma'am? Wala naman po akong mababang grado. Sinusunod ko naman po ang lahat ng rules. Ang rules ng kumpanya ay hindi lang tungkol sa grado, Elena. Tungkol din ito sa integridad. Sagot ni Isabel, ang bawat salita ay tila isang mitya na unti-unting nauubos. At hindi lang ang scholarship mo ang matatapos. Ang condominium unit na tinutuluyan mo sa Bonifacio Global City ay pagmamay-ari rin ng kumpanya. I need the keys by tomorrow morning. May bago na akong ilalagay na empleyado roon. Ang gulat sa mga mata ni Elena ay napalitan ng takot. Alam nito kung gaano kahirap mamuhay nang wala ang karangyaang ibinibigay ni Isabel. Ma'am Isabel, pakiusap po. Saan po ako pupunta? Wala po akong ibang matutuluyan. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Hindi sumagot si Isabel. Sa halip, kinuha niya ang kanyang fountain pen at may pinirmahang ibang papel. Na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay hindi na nag-e-exist. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng isang pader na unti-unting gumuguho sa ibabaw ni Elena. Dahil sa taranta, agad na kinuha ni Elena ang kanyang cellphone sa ilalim ng lamesa. Sa isang mabilis na pagkakataon, nakita ni Isabel ang pangalan ng tinatawagan nito, Javier. Hindi lumipas ang 10 minuto nang bumukas ng malakas ang pintuan ng opisina. Pumasok si Javier na humihingal. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at pagtataka. Hindi na siya kumatok. Hindi na siya nagpakita ng respeto sa lugar na nagpapakain sa kanya. Isabel! Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Javier habang nakaturo kay Elena na ngayon ay nagsisimula ng umiyak. Isang dramatikong pag-iyak na tila ba siya ang biktima. Bakit mo ginagawa ito sa bata? Alam mo namang wala siyang ibang inaasahan kundi ang scholarship na, yan. Bakit mo siya tatanggalan ng matutuluyan ng walang pasabi? Lumingon si Isabel kay Javier. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal na dati ay nag-uumapaw para sa lalaking ito. Nakikita niya ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtataksil na nakaukit sa mukha ng kanyang asawa. Ang bilis mo namang makarating dito, Javier, mahinahong sabi ni Isabel, ngunit ang boses niya ay may panginginig ng galit na pilit niyang sinusupil. Hindi ko alam na naging spokesperson ka na pala ng mga scholar ko. O baka naman, may mas malalim pang dahilan kung bakit ganito na lamang ang pag-aalala mo sa kanya. Natigilan si Javier. Ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid ng opisina, pilit na naghahanap ng palusot. Isabel, asawa mo ako. Concern lang ako sa image ng kumpanya mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kung bigla mo na lang itatapon ang isang bata sa lansangan ng walang sapat na dahilan? Napakawalang puso mo naman yata. Walang puso? Pag-uulit ni Isabel. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang anyo ay tila isang nagngangalit na bagyo na nakakulong sa isang eleganteng kasuotan. Sino sa ating dalawa ang totoong walang puso, Javier? Ang babaeng itong kumapit sa asawa ng taong tumulong sa kanya o ikaw na nagpakasaya sa kama ko gamit ang perang pinaghirapan ko habang iniisip nyo na masyado akong tanga para malaman ang lahat? Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing talim ng isang kidlat. Ang mukha ni Javier ay naging kasing puti ng papel habang ang mga hikbi ni Elena ay biglang tumigil. Ang katotohanan ay naroon na sa gitna nila, hubad at nakakasulasok. Isabel, let me explain. Ang tanging lumabas sa bibig ni Javier, isang mahinang bulong na puno ng takot. Ngunit bago pa makapagsalita si Javier, muling nagsalita si Isabel. Ang kanyang tinig ay tila isang hatol na wala ng apela. Huwag mo nang ituloy, Javier. Dahil ang scholarship at kondo ni Elena ay simula pa lang. Ang tanong ay ito, sa oras na mawala ang lahat ng ginhawang galing sa akin,
Ano na lang ang itatawag niyo sa isa't isa? Magmamahalan pa rin ba kayo kapag gutom na ang sumisingil sa inyo? Tinalikuran sila ni Isabel at tumingin sa labas ng bintana sa mga sasakyang tila mga langgam sa baba. Alam niyang nagsimula na ang kanyang paghihiganti, ngunit bakit sa bawat hakbang niya patungo sa hustisya ay tila mas lalong nagiging madilim ang kanyang mundo. Huwag mong ituloy, Javier. Wala nang kwenta ang mga paliwanag kung ang ebidensya ay nasa ilalim na ng sarili nating bubong. Ang boses ni Isabel ay tila isang hatol na hindi na mababago. Habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang opisina, pinanood niya ang unti-unting pagguho ng mukha ni Javier. Ang kanyang asawa, na dati ay puno ng kumpiyansa at yabang, ay tila isang basang sisiw na hindi alam kung saan kukuha ng lakas para tumayo. Ang bawat salita ni Isabel ay hindi lang basta pagsasalita. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan na matagal na niyang pinag-isipan. Iniwan ni Isabel ang dalawa sa loob ng opisina. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay nagpapaalala ng isang martsa patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi siya lumingon. Hindi niya gustong makita ang mga luha ni Elena o ang desperasyon ni Javier. Para sa kanya, ang mga taong yon ay mga anino na lamang ng isang nakaraang kailangan ng ibaon sa limot. Samantala, sa isang eksklusibong tea garden sa Forbes Park, si Doña Matilde ay kasalukuyang nagpapakitang gilas sa kanyang mga kumare. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na terno at ang kanyang mga daliri ay puno ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa harap niya ay ang isang set ng mamahaling tsaa na imported pa mula sa London. Lahat ng ito ay galing sa bulsa ni Isabel. Alam niyo naman, ang manugang ko ay parang anak ko na rin. Ang mapagmataas na sabi ni Matilde habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. Sabi ko nga sa kanya, kailangan ko ng bagong sasakyan para sa ating charity events. At dahil mahal na mahal ako ni Isabel, siguradong bukas ay may bago na akong SUV na ipaparada sa tapat ng bahay niyo. Ang mga kaibigan niya ay nagbulungan sa inggit. Isang bagay na tila nagbibigay ng kakaibang sigla sa matanda. Ngunit ang kanyang kagalakan ay biglang naputol ng isang itim na van ang huminto sa tapat ng garden. Bumaba ang tatlong lalaking nakauniporme, may hawak na mga papeles at isang malaking chain. Magandang hapon po. Kami po ay mula sa Global Luxury Motors. Ang sabi ng isa sa mga lalaki, ang boses nito ay formal at malamig. Naparito po kami para bawin ang puting sedan na nakapangalan sa kumpanya ni Ma'am Isabel. Ayon sa utos ng kanilang accounting department, ang unit na ito ay kailangang i-pull out dahil sa hindi pagbabayad ng amortization at paglabag sa company policy. Nabitawan ni Doña Matilde ang kanyang tasa ng tsaa. Ang tunog ng pagkakabasag ng porselana sa semento ay tila isang hudyat ng kanyang kahihiyan. Ang lahat ng mga mata ng kanyang mga kumare ay nakatuon sa kanya. Mga matang kanina ay puno ng inggit. Ngayon ay puno ng pangungutya at tago na tawa. Anong bawiin? Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang biyena ng may-ari ng kumpanyang iyon. Sigaw ni Matilde, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kamatis dahil sa galit at hiya. Tumawag kayo kay Isabel. Siguradong nagkamali lang kayo ng pinuntahan. Wala pong pagkakamali, ma'am, sagot ng lalaki, habang dahan-dahang ikinakabit ang hila sa sasakyan. Direktang utos po ito ni Ma'am Isabel. Sabi niya, kung may reklamo kayo, maaari niyo siyang tawagan. Sa opisina niya, dahil simula ngayon, lahat ng luxury services ay ititigil na. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Matilde habang dinudukot ang kanyang cellphone. Agad niyang tinawagan si Isabel. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nang sagutin ni Isabel ang tawag, walang bakas ng gulat sa kanyang boses. Hello, Mama. Bakit po kayo napatawag? Isabel, ano ang ibig sabihin nito? Bakit hinahatak ng mga bastos na lalaking ito ang kotse ko sa harap ng mga kaibigan ko?
Gusto mo ba akong mamatay sa hiya? Ang pagalit na boses ng matanda ay umaling-awngaw sa buong garden. Mama, kalma lang po. Mahinahong sagot ni Isabel, ngunit may talim na hindi maitatago. Hindi ba't sabi niyo ay gusto niyo ng bagong sasakyan? Hinahatak na po ang luma para magkaroon ng espasyo. Pero sa ngayon, ang kumpanya ay hindi mo na makakabili ng bago. Masyadong malaki ang utang na iniwan ng inyong anak sa amin. Siguro po, mas mabuting mag-commute muna kayo para naman maramdaman niyo ang buhay ng mga taong kinukuhaan niyo ng pera para sa inyong luho. Isabel, napakawalang galang mong bata ka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, lahat ng ginawa niyo sa akin, Mama? Putol ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol kay Elena. Alam ko ang tungkol sa mga utang ni Javier. At alam ko rin kung paano niyo ako tinatawag na makinang walang damdamin sa likod ko. Kaya heto, ang sampal ng katotohanan sa inyo. Ang makinang iyon ay nag-shutdown na. Good luck sa pag-uwi niyo, Mama. Sana ay hindi masyadong mainit sa jeep. Pinataya ni Isabel ang tawag. Sa gitna ng kanyang opisina, nakaramdam siya ng isang kakaibang ginhawa. Ang bawat piraso ng kapangyarihang ibinigay niya sa kanila ay isa-isang binabawi ng tadhana. Ngunit habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, alam niyang ang tunay na unos ay hindi pa nagsisimula. Ang katahimikan ay hindi palaging simbolo ng kapayapaan. Kung minsan, ito ang nakabibinging tunog ng isang bahay na dahan-dahang namamatay. Sa loob ng malawak na penthouse na dati ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango, ang hangin ngayon ay tila naging mapait at malapot. Ang mga kasambahay na dati ay mabilis pa sa 4:00, kung kumilos ay wala na. Isa-isa silang pinauwi ni Isabel sa kani-kanilang mga probinsya ng may sapat na separation pay, maliban sa mga tauhang direktang binabayaran ng kumpanya. Sa kusina, nakatayo si Doña Matilde sa harap ng nakabukas na refrigerator. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang tinitingnan ang mga istante na dati ay puno ng mga imported na keso, steak at mamahaling alak. Ngayon, ang tanging naroon ay ilang piraso ng itlog, isang lata ng sardinas at pitsel ng tubig. Wala na ang mga paborito niyang deli meats mula sa Europa. Wala na ang mga prutas na galing pa sa ibang bansa. Javier! Javier, halika rito! Ang sigaw ng matanda ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nasaan ang mga pagkain? Bakit tuyo at sardinas lang ang nakikita ko rito? Anong akala ni Isabel sa atin, mga pulubi? Pumasok si Javier sa kusina, nagusot ang buhok at tila hindi nakatulog ng maayos. Ang kanyang mukha ay puno ng stress dahil sa sunod-sunod na tawag mula sa bangko at sa mga naghahanap sa kanya tungkol sa mga utang na hindi niya mabayaran. Ma, tumigil na kayo sa pagsigaw, mahinang sagot ni Javier habang hinihilot ang kanyang sentido. Sinabi ko na sa inyo, winidraw ni Isabel ang lahat ng access ko sa kanyang mga account. Maging ang credit card na ginagamit ko para sa grocery ay hindi na gumagana. Wala akong cash. E di hingan mo siya, asawa mo siya. Tungkulin niyang pakainin tayo. Ang pagalit na utos ni Matilde. Hindi ako sanay sa ganitong pagkain. Masasira ang sikmura ko sa sardinas na yan. Eksakto namang pumasok si Isabel sa kusina. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na suit, maayos ang buhok, at may dalang maliit na travel bag. Ang kanyang mukha ay kasing kinang ng umaga, isang malaking kontras sa 2 taong tila pinagsakluban ng langit at lupa. Good morning! Mahinahong bati ni Isabel. Nilagpasan niya ang biyenan at kumuha ng isang baso ng tubig. Aalis ako ngayon. May business trip ako sa Cebu para sa isang bagong project. Baka 1 linggo ako roon. Business trip? Ang boses ni Javier ay puno ng pag-asa at desperasyon. Isabel?
Bago ka umalis, baka naman pwedeng mag-iwan ka ng pera para rito sa bahay. Wala na tayong stock ng pagkain at ang mga bayarin sa kuryente at tubig ay parating na. Ibinaba ni Isabel ang kanyang baso at tiningnan ng kanyang asawa nang walang anumang emosyon. Javier, akala ko ba ay isa kang matalinong scholar? Marami kang alam sa ekonomiya, di ba? Gamitin mo ang talino mo para gawa ng paraan ng pagkain nyo. Ang pera ko ay nakalaan para sa mga taong nagtatrabaho, hindi para sa mga taong marunong lang kumonsumo. Isabel, sobra ka na. Singal ni Matilde. Pinapahirapan mo kami ng husto. Paano ang mga gamot ko? Paano ang maintenance ko sa high blood? May mga public clinic naman po, Mama. At alam ko namang may naitabi kayong pera mula sa mga binibigay ko sa inyo buwan-buwan. Siguro ay panahon na para gamitin nyo yan. Sagot ni Isabel habang tinitingnan ang kanyang relo. Kailangan ko nang umalis. Sayang ang oras. Bago pa makasagot ang dalawa, mabilis na lumabas si Isabel ng penthouse. Ang tunog ng pagsasara ng pintuan ay tila isang pinal na hatol. Naiwan sina Javier at Matilde sa kusina, nakatitig sa tumpok ng mga pulang sobre sa ibabaw ng counter. Mga billing statement na nagbabanta ng pagkaputol ng serbisyo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tumunog ang cellphone ni Javier. Si Elena. Javier, bakit hindi ka sumasagot sa mga text ko? Ang galit na boses ng babae ay rinig hanggang sa labas ng earpiece. Wala na akong pambayad sa Grab at ang paborito kong skincare set ay kailangang i-renew. Magpadala ka ng pera ngayon din. Napatingin si Javier sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa tumpok ng mga bayarin. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng mga dingding ng penthouse na dati ay iitinuturing niyang kaharian. Sa kabilang banda, habang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, patungo sa airport, kinuha ni Isabel ang kanyang phone at nag-send ng isang huling mensahe sa kanyang kumpanya. Putulin ang lahat ng automated payments para sa penthouse sa katapusan ng buwan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang tunay na pagsubok ay hindi ang pagkagutom, kundi ang makita kung gaano kabilis maglaho ang pagmamahal kapag ang pitaka ay wala ng laman. Habang palayo ang sasakyan, ang mga ilaw sa loob ng penthouse ay biglang kumurap-kurap. Isang babala na ang ningning ng kanilang marangyang buhay ay malapit nang mamatay sa dilim. Ang mga lihim na binaon sa limot ay hindi namamatay. Sila ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang muling huminga at maningil ng katarungan. Sa loob ng isang lumang silid sa bahay ni Mang Lando, ang hangin ay puno ng amoy ng alikabok at lumang papel. Nakaupo si Isabel sa sahig, pinaliligiran ng mga kahon na naglalaman ng mga naiwang gamit ng kanyang ama. Habang ang lahat ay nag-aakala na siya ay nasa Cebu para sa trabaho. Narito siya sa probinsya, hinahanap ang mga piraso ng katotohanan na matagal nang pilit itinatago ng panahon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang isang lumang ledger, ang talaan ng mga gastos sa ospital ng kanyang ama bago ito pumanaw 10 taon na ang nakalilipas. Malinaw pa sa kanyang isipan ang sakit ng gabing iyon, ang kailangan nilang halaga para sa operasyon na hindi nila naibigay sa tamang oras. Ang akala ni Isabel noon, sadyang kapos lang sila, kahit pa halos ubusin na niya ang kanyang lakas sa pagtatrabaho. Ngunit habang binabasa niya ang mga huling pahina, isang dokumento ang nalaglag mula sa loob. Isang bank transfer slip na may petsang 2 araw bago ang itinakdang operasyon ng kanyang ama. Ang halaga? Eksakto sa kailangang deposito para sa ospital. At ang tatanggap? Isang pangalan na hinding-hindi niya malilimutan. Matilde San Jose. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Isabel. Ang kanyang puso ay parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Sa ilalim ng pangalan ni Matilde, may isang maikling nota na nakasulat sa likod ng papel. Isang liham na hindi kailanman nakarating sa kanya. Javier,
Heto na ang perang kailangan mo para mabayaran ang utang mo sa mga taong humahabol sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ni Isabel. Akala niya ay kulang ang naipon niya para sa ama niya. Isipin mo na lang na ito ay para sa kinabukasan mo. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa matandang malapit na ring mamatay. Ang bawat salitang nakasulat ay tila mga tulo ng asido na tumutunaw sa huling piraso ng awa sa puso ni Isabel. Ang kanyang ama ay namatay hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil ang perang pambili sana ng kanyang buhay ay ninakaw ng babaeng tinawag niyang mama sa loob ng 10 taon. Ang sakripisyo niya, ang mga gabing wala siyang tulog para lamang makapag-ipon, ay naging puhunan para sa kasalanan ni Javier. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Isabel. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Ang sakit ng pagtataksil ni Javier sa kanilang kama ay walang-wala kumpara sa bigat ng katotohanan ito. Pinatay nila ang kanyang ama. Pinanood nila siyang magluksa habang sila ay nagpapakasaya sa perang ninakaw mula sa kamatayan. Dahan-dahang tumayo si Isabel. Bitbit ang dokumentong yon na tila isang sandata. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ngayon ay naglalabiyab sa isang apoy na hinding-hindi mapapatay ng kahit anong luha. Naglakad siya patungo sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Ang tanging tunog na naririnig sa paligid ay ang pagaspas ng mga dahon at ang kanyang sariling paghinga na tila isang nagngangalit na bagyo. Tumigil siya sa harap ng puntod, hinaplos ang malamig na marmol at dahan-dahang lumuhod. "Papa, patawarin niyo po ako," bulong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay basag ngunit puno ng determinasyon. 10 taon akong nabulag ng maling pagmamahal. 10 taon kong pinatuloy ang mga mamamatay tao sa ating buhay. Pero sumusumpa ako sa harap niyo. Bibilangin ko ang bawat sentimong kinuha nila. Hihingin ko ang bawat luhang ibinuhos ko. Hindi ako titigil hanggat hindi sila gumagapang sa putikan kung saan nila tayo iniwan. Ang bawat salita niya ay tila isang sumpa na tinanggap ng kalangitan. Habang ang langit ay unti-unting nagdidilim at ang unang patak ng ulan ay nagsimulang dumapo sa lupa. Isang nakakakilabot na katahimikan ang namayani. Hindi na lamang ito tungkol sa isang asawang nangaliwa. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa buhay na kinuha nila. Sa loob ng kanyang bulsa, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Javier na marahil ay hihingi na naman ng pabor o magsisinungaling tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pinatay ni Isabel ang tawag. Sinagot niya ito, ngunit hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang marinig ni Javier ang tunog ng hangin sa sementeryo, ang tunog ng isang katarungang matagal nang naghihintay. "Hello? Isabel? Love, nasaan ka na? Sabi ni Mama baka pwedeng..." Ang boses ni Javier ay naputol ng marinig ang malamig na tawa ni Isabel mula sa kabilang linya. Isang tawang hindi nagmumula sa kagalakan, kundi sa isang pusong tuluyan nangang naging bato. "Javier," ang tanging nasabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa hukay. "Maghanda ka na, dahil ang impyerno ay hindi lang matatagpuan sa kabilang buhay. Sisiguraduhin kong mararanasan mo ito rito, kasama ko." Ipinatong ni Isabel ang phone sa ibabaw ng puntod ng kanyang ama at hinayaan itong mamatay, gaya ng pagpatay niya sa huling alaala ng pagmamahal na mayroon siya para sa kanyang asawa. "Isabel, patawarin mo ako. Nabulag lang ako ng panandaliang tukso. Pero ikaw lang ang babaeng tunay kong minahal at pakakasalan ulit sa bawat araw ng buhay ko." Ang tinig ni Javier ay basag. Humahalubilo sa ingay ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng kanilang penthouse. Nakaluhod siya sa harap ni Isabel, basang-basa ang kanyang mamahaling polo na ngayon ay nakadikit na sa kanyang katawan.
tila isang balat kayong pilit na hinuhubaran ng langit. Ang kanyang mga mata ay mapula. Puno ng mga luhang hindi mo malaman kung galing ba sa tunay na pagsisisi o sa takot na tuluyan nang mawala ang lahat ng ginhawang tinatamasa niya. Nakatayo si Isabel sa harap ng nakabukas na pinto. Hawak ang isang itim na payong na tila isang kalasag laban sa polusyon ng mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Pinanood niya ang bawat galaw ni Javier, ang pagninig ng mga balikat nito, ang paghawak nito sa kanyang mga paa, at ang bawat hikbi na tila pinag-aralan ng husto sa harap ng salamin. Sa loob ng bulsa ng kanyang coat, naramdaman ni Isabel ang init ng kanyang cellphone. Kasalukuyang tumatakbo ang voice recorder niyon, ninanakaw ang bawat salitang binitawan ni Javier para maging bala sa hinaharap. Minahal? Ang tanging lumabas sa bibig ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na mas lalong nagpalamig sa gabi. Javier, ang pag-ibig ay hindi nakikita sa mga salitang binibitawan habang nakaluhod sa ulan. Nakikita ito sa bawat sentimong kinuha niyo sa pamilya ko habang hinahayaan niyong mamatay ang ama ko sa ospital. Bahagyang natigilan si Javier, ang kanyang mga mata ay kumurap ng mabilis. Isabel, ang tungkol sa pera ng papa mo, babayaran ko yon. Lahat yon. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako. Magiging tapat ako sa'yo. Hayaan mo lang akong bumalik. Huwag mo akong itapon ng ganito. Parang basahan. Dahan-dahang yumuko si Isabel para tignan ng malapitan ang mukha ng asawa. Naamoy niya ang hininga nitong amoy alak at ang pamilyar na pabango ni Elena na tila nakakapit pa rin sa balat nito. Isang matinding pandidiri ang gumapang sa kanyang sikmura, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Basahan? Bulong ni Isabel habang hinahaplos ang basang buhok ni Javier nang may halong pangungutya. Javier, ikaw ang nagtapon sa sarili mo sa basurahan noong pinili mong traidorin ang taong nagbigay sa iyo ng lahat at ang perang sinasabi mong babayaran mo. Paano mo babayaran ang buhay ng papa ko? May halaga ba ang bawat hiningang ninakaw niyo sa kanya? Patawarin mo ako, love. Please. Muling pagmamakaawa ni Javier, lalong hinigpitan ang hawak sa binti ni Isabel. Sa sandaling iyon, isang puting sasakyan ang mabilis na huminto sa tapat ng kalsada. Nagwiwisik ng maruming tubig sa paligid. Bumukas ang pinto at lumabas si Elena. Walang payong, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang make-up ay humahulas na sa kanyang mukha. Tila isang baliw na nawawala sa sarili, sumugod siya patungo sa kinaroroonan ni na Isabel at Javier. Javier! Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa selos at galit. Sabi mo ay hindi mo na siya mahal. Sabi mo ay pera lang ang habol mo sa kanya at ako ang tunay mong kaligayahan. Bakit ka nagmamakaawa sa babaeng yan? Napatayo si Javier sa gulat, hindi malaman kung sino ang haharapin. Elena, umuwi ka na. Hindi ito ang tamang oras. Hindi tamang oras? Tumawa si Elena nang may halong pait. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Isabel. Isabel, akala mo ba ay nanalo ka na? Akala mo ba ay mababawi mo siya sa akin dahil lang sa pera mo? Humarap si Elena kay Javier at hinawakan ang kamay nito, inilagay sa kanyang sariling tiyan. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng isang gumuguhong bundok. Ang ulan ay tila tumigil sa pandinig ni Isabel nang marinig niya ang susunod na mga salita ni Elena. Javier, hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi mo pwedeng balikan ang babaeng ito dahil magkakaroon na tayo ng anak. Buntis ako, Javier, at ang batang ito ang magiging katibayan na hinding-hindi ka na makakabalas sa akin. Nanigas si Javier sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng ulan. Dahan-dahan niyang tiningnan si Isabel, naghahanap ng kahit anong emosyon, ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang matalim at nakakangilong ngiti
mula sa kanyang asawa. Isang matinding kilabot ang bumalot kay Javier nang makita niyang dahan-dahang itinupi ni Isabel ang kanyang payong. Hinahayaang mabasa rin siya ng ulan, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa tiyan ni Elena. Isang bata. Ang boses ni Isabel ay tila isang kanta na may dalang kamatayan. Napakagandang balita, Elena. Mukhang nadagdagan na naman ang mga taong kailangang pakainin ng makinang walang damdamin. Pero ang tanong, handa ba kayong palakihin ang batang iyan sa ilalim ng tulay? Dahil simula bukas, wala na kayong bahay na uuwian. Tumalikod si Isabel at pumasok sa loob. Isinarado ang mabigat na pinto nang walang pag-aalinlangan. Ang huling nakita niya bago sumara ang pinto ay ang pag-aaway ni Javier at Elena sa gitna ng baha. 2 taong nagpapalunod sa sarili nilang dumi. Ngunit sa likod ng pinto, napasandal si Isabel sa pader. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Dinarama ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang bata. May inosenteng buhay na madadamay sa dumi ng kanilang digmaan. Isang malaking katanungan ang lumitaw sa kanyang isipan na tila isang kidlat na gumuhit sa kadiliman. May puwang pa ba para sa awa sa isang pusong ang tanging alam na lang ay maningil? O sadyang ito na ang huling mitya na susunog sa lahat ng natitirang kabutihan sa kanyang pagkatao? Pirirmahan ko ang kahit ano, Isabel. Basta siguraduhin mong hindi kami magugutom ng magiging anak ko. Ang mga salitang yon ni Javier ay tila isang malakas na sampal na muling nagpagising sa galit ni Isabel. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malapad na lamesa sa opisina, habang sa kanyang harapan ay nakatayo ang kanyang asawa. Gusot ang suot. May mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata at bakas ang desperasyon sa bawat galaw. 1 linggo na ang lumipas mula nang ibunyag ni Elena ang kanyang pagbubuntis. At sa loob ng 1 linggong iyon, tila naging isang buhay na bangungot ang buhay ni Javier dahil sa mga bayaring hindi niya mabayaran at sa pressure mula sa kanyang pamilya. Dahan-dahang binuksan ni Isabel ang drawer ng kanyang lamesa. Inilabas niya ang isang maliit, kulay puting sapatos ng sanggol na yari sa lana. Hinaplos niya ang malambot na tela niyon, isang alaala ng panahong nangarap din silang magkaroon ng sariling anak, bago pa naging mas mahalaga para kay Javier ang pera kaysa sa kanilang relasyon. Ang miya ng tadhana ay kasing talim ng isang kutsilyo. Ngayon, ang konsepto ng isang sanggol ay ginagamit ni Javier bilang sandata para sa kanyang huling hirit ng karangyaan. Nararamdaman ni Isabel ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, isang senyales ng pagod at hapis. Napilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang matikas na anyo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa isang mahabang martsa patungo sa kawalan. Gusto mong masiguro ang kinabukasan ng anak mo, Javier? Mahinahong tanong ni Isabel habang inilalapag ang sapatos sa ibabaw ng lamesa. Mabuti naman at naisip mo ang responsibilidad na yan. Dahil pagod na rin akong makipag-away sa iyo. Pagod na akong makita ang mukha niyo ni Elena. Ibig mong sabihin, papayag ka na? Ang boses ni Javier ay biglang nagkaroon ng sigla. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa na tila isang buwayang nakakita ng biktima. Hahatiin na natin ang mga ari-arian, ang penthouse, ang mga lupa sa probinsya. Hindi ko ibibigay ang lahat, pero magbibigay ako ng sapat. Sagot ni Isabel habang inilalabas ang isang makapal na dokumento. Ito ang Settlement of Assets and Liabilities Agreement. Dito nakasaad na ibibigay ko sa iyo ang isang malaking halaga ng cash, sapat para makabili ka ng bagong bahay at makapagsimula ng negosyo. Pero sa isang kondisyon. Ano yon? Kahit ano, Isabel. Mabilis na sagot ni Javier. Hindi man lang tiningnan ang kapal ng papel. Kailangan mong pirirmahan ito ngayon din, nang walang ibang saksi kundi tayo. At kailangan mong aminin sa dokumentong ito na ang lahat ng mga utang na ginawa mo sa likod ko, kasama na ang mga pinirmahan mong pautang sa pangalan ko, ay ikaw ang tanging mananagot. Sa madaling salita, lilinisin natin ang pangalan ko
at bibigyan kita ng puhunan para sa bago mong buhay. Kinuha ni Javier ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga numero. Mga milyong pisong nakasulat sa papel na tila mga gintong nagniningning. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang kanyang sarili na muling namumuhay sa luho kasama si Elena. Malayo sa mga paniningil ni Isabel, ang kanyang kasakiman ay naging isang piring na nagtakip sa kanyang kakayahang mag-isip ng malalim. Pirirmahan ko ito, sabi ni Javier nang walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang fountain pen sa lamesa ni Isabel. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang huling hininga ng kanilang pagsasama. Sa bawat kumpas ng kamay ni Javier, unti-unti niyang isinusuko ang kanyang kalayaan nang hindi niya nalalaman. Hindi niya binasa ang maliliit na letra sa huling bahagi ng dokumento, ang bahagi kung saan nakasaad na ang halagang ibibigay ni Isabel ay gagamitin din para bayaran ang mga utang na nakapangalan na ngayon sa kanya. At ang anumang matitira ay mapupunta sa isang trust fund na hindi niya mahahawakan hanggat hindi umaabot ng 18 taon ang kanyang magiging anak. Isang matalim at misteryosong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel habang pinapanood niya ang pagpirma ng asawa. Nakikita niya ang isang lalaking akala ay nanalo na. Ngunit ang totoo ay mas lalo lang nitong hinigpitan ang tali sa kanyang sariling leeg. Tapos na, Isabel, sabi ni Javier habang iniaabot ang dokumento. Sana ay masaya ka na. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, pwede na ba kaming manatili sa penthouse hanggang sa makuha ko ang pera? Tinitigan ni Isabel ang pirma ni Javier, ang huling piraso ng ebidensya na magpapabagsak sa buong angkan nito. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at inilagay sa loob ng kanyang bag. Javier, ang sabi ko ay, magbibigay ako ng puhunan, hindi ko sinabing mananatili kayo sa penthouse. Malamig na sabi ni Isabel habang tumatayo. Sa katunayan, ang mga tauhan ng sheriff ay nasa labas na ng pinto niyo ngayon. Ang dokumentong pinirmahan mo ay hindi lang settlement. Ito ay isang voluntaryong pagsuko ng lahat ng karapatan mo sa aking mga ari-arian, kapalit ng mga utang na ikaw na ang magbabayad simula sa oras na ito. Nabitawan ni Javier ang panulat. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na pinirmahan niya. Ano? Pero ang sabi mo, ang pera ay pambayad sa mga kasalanan mo, Javier, at tungkol sa magiging anak mo. Tumigil si Isabel sa tapat ng pintuan. Ang kanyang anyo ay tila isang estatwa ng hustisya na walang awa. Sana ay maging mas mabuting tao siya kaysa sa ama niya. Dahil sa mundong iniwan mo para sa kanya, tanging ang apelyido mo na lang ang ituturing niyang pamana. Isang apelyidong simula ngayon ay kasing dumi na ng putik. Lumabas si Isabel ng opisina, iniwan si Javier na nakatitig sa bakanting lamesa. Sa kanyang paglalakad, narinig niya ang boses ng kanyang sekretary na nag-aanunsyo ng pagdating ng mga abogado para sa formal na paghahain ng divorce at foreclosure. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang hindi mawala sa isipan ni Isabel. Paano kung ang batang dinadala ni Elena ay ang tanging inosenteng biktima sa giyerang ito? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang nasaktang babae bago siya maging kasing sama ng mga taong gusto niyang parusahan? Ang malupit na katotohanan ay hindi dumarating na may babala. Madalas, ginigiba nito ang pintuan sa oras na inaakala mong ligtas ka. Para kay Doña Matilde, ang katotohanan ay dumating sa anyo ng 6 na malalaking lalaking may bitbit na mga kahon at isang sheriff na nagbabasa ng isang dokumentong nag-uutos na lisanin nila ang penthouse sa loob ng 2 oras. Ang dating tahimik at marangyang pasilyo ay napuno ng kaguluhan. Ang pagkaladkad ng mga mabibigat na kasangkapan, ang pagbalot ng mga mamahaling florera, at ang mabilis na paglipat ng mga gamit ay tila isang malupit na sayaw na sumisimbolo sa pagguho ng kanilang kaharian. Bitawan niyo yan, mga regalo sa akin yan ng mga kumari ko. Pilit na inagaw ni Matilde ang isang porselanang florera
Mula sa isa sa mga tauhan, ang kanyang boses ay pumipiyok sa matinding kahihiyan at galit. Nakasuot pa siya ng kanyang silk robe habang ang kanyang buhok ay gulo-gulo. "Ma'am, pasensya na po. Ayon sa listahan, lahat ng gamit na binili gamit ang pondo ng kumpanya ni Ma'am Isabel ay mananatili rito." Malamig na sagot ng sheriff, hindi natitinag sa pag-aalboroto ng matanda. Sa isang sulok, nakatayo si Elena. Nakayakap sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga kahong naglalaman lamang ng kanyang mga murang damit at ilang personal na gamit. Wala na ang mga mamahaling alahas na ipinangako ni Javier. Wala na ang buhay prinsesa. Nang dumating si Javier mula sa opisina ni Isabel, ang mukha nito ay kasing putla ng isang patay. Wala itong dalang pera, wala itong dalang solusyon. Tanging 2 maleta lamang ang naisalba nila bago tuluyang isinara at nilagyan ng kandado ang pintuan ng penthouse. 2 oras ang lumipas. Ang marangyang tanawin ng Makati skyline ay napalitan ng tanawin ng nagdidikit-dikit na mga bubong na yero. Dinala sila ni Javier sa isang inuupahang kwarto sa ibabaw ng isang maingay na karinderya sa isang masikip na eskinita sa Sampaloc. Ang kwarto ay kasing liit ng banyo nila sa penthouse. Ang hangin ay mabigat, mainit at amoy sibuyas na ginigisa at basang estero. Pagkapasok pa lamang, ibinagsak ni Javier ang mga maleta. Ang kanyang balikat ay nakukuba sa bigat ng pagkatalo. "Javier! Anong klaseng lugar ito?" Nandidiring tanong ni Matilde habang ipinapaypay ang kanyang kamay sa tapat ng kanyang ilong. "Dito mo ba ako patitirahin? Ako, na biyena ng isang milyonarya? Baka magkasakit ako rito sa dumi." Hindi sumagot si Javier. Naupo siya sa gilid ng nag-iisang manipis na kama. Hawak ang kanyang ulo. Biglang lumingon si Matilde kay Elena na kasalukuyang nagpupunas ng pawis sa leeg. Ang galit ng matanda na hindi niya maibunton kay Isabel ay mabilis na naghahanap ng bagong biktima. "Ito ay kasalanan mo. Ikaw na babaeng linta ka." Dinuro ni Matilde si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Kung hindi mo inakit ang anak ko, hindi kami papalayasin ni Isabel. Dinala mo ang malas sa pamilya namin. Akala mo ba ay papayag akong ipalit ka sa manugang ko na nagbibigay sa amin ng lahat?" Dati-rati, yumuyuko lamang si Elena kapag sinisigawan siya ng matanda. Ngunit ngayon, dahil wala na ang perang nagpapabango sa pangalan ng pamilyang ito, nawala na rin ang kanyang pekeng paggalang. "Huwag niyo akong maduro-duro, matanda kayo." Sagot ni Elena, ang kanyang boses ay palengkera at matalim. "Bakit ako ang sinisisi niyo? Kayo nga itong palamunin ng manugang niyo. Kung umasta kayo, akala niyo ay sa inyo galing ang yaman, nakikinabang lang din naman kayo. Wala na kayong pera, kaya huwag kayong mag-inarte rito. Bastos kang bata ka, wala kang utang na loob." Inangat ni Matilde ang kanyang kamay upang sampalin si Elena, ngunit bigla siyang natigilan. Isang matinding paninikip ang naramdaman ni Matilde sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at kapos. Ang init ng kwarto, ang matinding stress, at ang matalim na sagot ni Elena ay naghalo-halo upang bumasag sa kanyang humihinang kalusugan. Napahawak siya sa kanyang lalamunan, ang kanyang mukha ay namula hanggang sa unti-unting namutla. "Ma, Mama." Napatingala si Javier nang makita ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Bago pa man siya makalapit, ang katawan ni Doña Matilde ay bumigay. Bumagsak siya sa maruming sahig na linoleum, nanginginig ang mga kamay at habol ang hininga. "Ma! Diyos ko, Mama!" Lumuhod si Javier at kinuha ang ulo ng kanyang ina. Tiningnan niya si Elena na nakatayo lamang sa gilid, gulat ngunit walang bakas ng pag-aalala. "Tumawag ka ng ambulansya, Elena. Bilis." Paano? Wala akong load. At saang ospital natin siya dadalhin? Sa St. Luke's? Wala na tayong pera, Javier." Bulyaw ni Elena. Kinapa ni Javier ang kanyang bulsa, inilabas ang kanyang pitaka.
Bumungad sa kanya ang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Ang kanyang mga credit card ay kanselado na. Ang cash niya ay hindi aabot ng 500 piso. Tiningnan ni Javier ang kanyang ina na ngayon ay nanlalaki na ang mga mata. Naghahabol ng hininga sa sahig ng isang mahirap na apartment. Sa sandaling iyon, umaling-awngaw sa kanyang isipan ang huling sinabi ni Isabel. Ang impyerno ay hindi lang matatagpuan sa kabilang buhay. Sisiguraduhin kong mararanasan mo ito rito. Sa labas ng maliit na bintana, may isang bulto ng tao na tahimik na nagmamasid sa kanilang bintana mula sa kabilang kalsada bago dahan-dahang naglakad palayo sa dilim. Napaiyak si Javier, hindi dahil sa awa sa ina, kundi sa takot na ito na ang simula ng pagbabayad ng kanilang mga kasalanan. At ang tanging tao na makakapagligtas sana sa kanila ay ang taong pinili nilang sirain. Ang masangsang na amoy ng murang disinfectant at pawis ang sumalubong kay Javier pagpasok nila sa emergency room ng isang pampublikong ospital. Wala na ang mga pribadong kwarto na may aircon at malalambot na sofa na kinasanayan ni Doña Matilde sa St. Luke's. Dito, ang kanyang ina ay nakahiga lamang sa isang matigas at manipis na stretcher sa gilid ng masikip na pasilyo. Naghihintay na maasikaso habang dumadaing sa sakit ng dibdib. Ang bawat hakbang ng mga nurse at doktor na nagmamadali ay tila nagpapamukha kay Javier kung gaano siya kawalang halaga sa mundong ito ng walang pera ni Isabel. Sir, kailangan po nating bilhin ang mga gamot na ito sa labas. Bago natin masimulan ng lunas, wala po kasi tayong stock sa parmasya ngayon. Sabi ng isang pagod na nurse habang nag-aabot ng kapirasong papel. Kailangan din po ng deposit para sa mga laboratory tests. Kinuha ni Javier ang reseta, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala ba kayong libreng gamot dito? Emergency ito. Mamamatay ang ina ko kapag hindi nyo ginamot ngayon. Ginagawa po namin ang lahat, sir, pero kailangan nyo pong mag-provide ng mga gamot. Mahinahong tugon ng nurse bago tumalikod upang asikasuhin ang ibang pasyente. Tiningnan ni Javier ang kanyang ina. Ang dating mapagmataas na Doña Matilde ay mukha na lamang ngayon isang kaawa-awang matanda na nakikiusap ng dugtong buhay. Walang pagpipilian, nagdesisyon si Javier na bumalik sa inuupahan nilang kwarto sa Sampaloc. Naalala niya na may nakatagong mga gintong singsing at isang antigong relo ang kanyang ina sa ilalim ng mga damit nito. Sapat na yon para isangla at ipambili ng gamot. Tumakbo siya sa ilalim ng umaambon na gabi. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang apartment, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa kanyang pagpasok, ang liwanag mula sa poste sa labas ang nagsilbing tanglaw sa magulong kwarto. Ang maliit na maleta ni Elena ay bukas at walang laman. Ang mga paboritong damit at sapatos ng babae ay naglaho na parang bula. Ngunit ang mas nagpatigil sa paghinga ni Javier ay ang maliit na kahon ng alahas ng kanyang ina na nakabalandra sa ibabaw ng kama. Bukas at simot. Lumapit si Javier. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Sa tabi ng walang lamang kahon, may isang maliit na piraso ng papel. Pamilyar sa kanya ang sulat kamay. Ito ang mga kamay na dati ay humahagod sa kanya sa tuwing magkatabi sila sa kama ni Isabel. Sorry Javier, hindi ko kayang maghirap kasama ang pamilya mo. Kinuha ko na ang mga alahas ni Mama bilang bayad sa oras na sinayang ko sa'yo. At tungkol sa bata, hindi ikaw ang ama. Kailangan ko lang ng dahilan para mapabilis ang pagkuha mo ng pera kay Isabel. Good luck sa buhay mong palamunin. Ang bawat salita ay tila mga punyal na sabay-sabay na itinarak sa puso at dangal ni Javier. Napaluhod siya sa maruming sahig. Ang babaeng pinili niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa 10 taong katapatan ng kanyang asawa ay hindi lamang isang ahas na sumira sa kanyang tahanan, kundi isang linta na sumipsip sa huling patak ng kanyang dugo. Wala siyang anak,
Wala siyang pera, wala na siyang asawa. At ngayon, naghihingalo ang kanyang ina dahil sa mismong katangahan niya. Dala ng matinding desperasyon, lumabas si Javier ng apartment, hindi alam kung saan pupunta para humanap ng pera. Naglakad siya sa gilid ng kalsada, basang-basa ng ulan at luha. Ang kanyang sapatos ay nakalubog sa putikan. Tumigil siya sa tapat ng isang saradong tindahan kung saan may isang telebisyon na nakabukas sa labas ng bintana. Ang panggabing balita ay nagpapalabas ng isang live coverage ng isang grand charity gala sa isang sikat na hotel sa Makati. Napako ang mga mata ni Javier sa screen. Doon, nakatayo si Isabel. Napakaganda ng kanyang asawa. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang gown na sumisimbolo sa tapang at muling pagbangon. Ang kanyang ngangyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Isang ngangiti na matagal nang nawala noong magkasama pa sila. Tinatanggap ni Isabel ang isang parangal para sa pagtatayo ng isang malaking pondo para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko. Ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa kakayahan niyang magtiis ng sakit. Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telebisyon. Pilit na nangingibabaw sa ingay ng ulan. Nasusukat ito sa tapang niyang talikuran ang mga taong hindi marunong magpahalaga at sa lakas niyang buuin muli ang kanyang sarili mula sa mga abo ng nakaraan. Habang pumapalakpak ang mga tao sa screen, pinanood ni Javier ang sarili niyang pagguho. Ang babaeng dati ay naghahanda ng kanyang kape, ang babaeng umako ng mga utang ng pamilya niya, ay isa na ngayong reyna na hindi na niya kailanman maaabot. Ipinagpalit niya ang isang dalisay na diamante para sa isang ordinaryong bato sa kalsada na ngayon ay iniwan siyang sugatan. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Javier. Sa kalagitnaan ng gabi, sa harap ng isang kumukurap na telebisyon, naramdaman niya ang buong bigat ng karma. Ngunit habang siya ay lumuluha, isang itim na sasakyan ang tahimik na huminto, hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Ang bintana sa likod nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng pamilyar na mga mata ang nagmamasid sa kanyang pagdurusa mula sa loob ng sasakyan. Ang paligid ng hukuman sa Maynila ay puno ng mga nag-aabang na reporter at matang mapanghusga. Ang kaso ng hiwalayan at pagbawi ng yaman sa pagitan ni Isabel at Javier ay umabot sa atensyon ng publiko, lalo na nang pumutok ang balita tungkol sa pagiging fraud ng isang kilalang scholar ng kumpanya. Naglakad si Isabel sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila kumpas ng isang mahusay na kompositor na naghahanda para sa huling nota ng isang symphony. Nakasuot siya ng isang puting pantsuit na nagbibigay diin sa kanyang awtoridad. Walang bahid ng dungis, walang bakas ng pag-iyak. Sa kanyang tabi ay ang kanyang mga abogado at si Mang Lando na nagsisilbing tahimik na sandigan ng kanyang lakas. Sa kabilang banda, nakaupo si Javier sa bangko ng mga nasasakdal. Ang kanyang dating makinis na mukha ay pinatanda ng ilang linggong stress at kawalan ng maayos na tulog. Ang kanyang suot na polo ay gusot at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sahig, hindi makayanan ng bigat ng mga tingin na ibinabato sa kanya. Simula nang ma-stroke si Doña Matilde dahil sa matinding galit at manatiling paralisado ang kalahati ng katawan sa isang pampublikong ward, nawala na ng direksyon ang buhay ng lalaki. Nang magsimula ang pagdinig, inilatag ng abogado ni Isabel ang bawat piraso ng ebidensya, ang mga pekeng dokumento ng pautang, ang mga resibo mula sa hotel na pinuntahan nila ni Elena, at ang pinakamabigat sa lahat, ang bank transfer na nagpapatunay na ninakaw ni Matilde ang pera para sa operasyon ng ama ni Isabel upang ipambayad sa utang ni Javier sa sugal. Isang matinding pag-ungol ng gulat ang umugong mula sa gallery ng korte. Ang imahe ng edukadong propesor ay tuluyang nawasak. Ang maskara ng pamilyang San Jose ay nadurog.
Ipinapakita ang kanilang tunay na anyo bilang mga lintas sa lipunan. Your Honor, ang mga ebidensyang ito ay nagpapatunay na ang kliyente kong si Isabel ay hindi lamang biktima ng pagtataksil sa kasal, kundi biktima rin ng isang organisadong panlilinlang pinansyal ng mismong pamilya na kanyang binihisan at pinakain sa loob ng isang dekada. Formal na pahayag ng abogado ni Isabel nang tanungin ng huwes si Javier kung may nais itong sabihin bilang depensa. Dahan-dahang tumayo ang lalaki. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Sa halip na tumingin sa huwes, itinuon niya ang kanyang mga mata kay Isabel. Ang mga matang yon, na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Isabel, ngayon ay hindi na nagdudulot ng kahit anong emosyon sa kanya, kundi awa at pandidiri. Isabel. Ang boses ni Javier ay basag at puno ng pagmamakaawa. Wala siyang dalang abogado, wala siyang pambayad. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa lamesa kung saan nakaupo si Isabel at sa harap ng huwes, ng mga reporter at ng lahat ng naroon, lumuhod si Javier. Ang pagluhod niya ay sinabayan ng mga flash ng kamera mula sa labas ng pintuan ng korte. "Patawarin mo ako, Isabel!" Umiiyak na pagsamo ni Javier. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng puting pantalon ng kanyang asawa. "Nawala na ang lahat sa akin. Iniwan ako ni Elena. Wala siyang dalang anak. Ang mama ko." Kalahati ng katawan niya ay hindi na maikilos at nasa charity ward lang kami. "Wala na akong mapupuntahan. Ibigay mo na sa akin ang kapatawaran. Handa akong maging alipin mo. Mabalik lang tayo sa dati." Nanatiling tahimik ang buong korte. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na hikbi ni Javier, isang lalaking unti-unting humaharap sa bigat ng sarili niyang mga pagkakamali. Ngunit walang pag-aalinlangan sa kilos ni Isabel. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang coat at mariing tumingin kay Javier. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang babaeng dating sugatan at umiiyak sa pagtataksil. Nakatayo siya ng buong tapang at dignidad. Isang babaeng natutong bumangon matapos wasakin ng sakit at kasinungalingan. Javier, ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya. Ang boses ni Isabel ay kalmado, ngunit may talim na tago sa buto. Pero ang 10 taon ng panloloko, pagnanakaw at paglapastangan sa alaala ng ama ko, isa itong desisyon na ginawa niyo ng paulit-ulit habang nakangiti sa harap ko. Iniurong ni Isabel ang kanyang paa, iniiwasan ang hawak ng asawa na tila isang dumina, ayaw niyang dumikit sa kanya. "Hindi ko na kailangan ng alipin. Ang kailangan ko ay makitang panagutan mo ang bawat sentimo at bawat luha na kinuha mo sa akin. Kaya mo yun, di ba? Matalino kang tao. Mag-umpisa kang muli. Pero sa pagkakataong ito, wala nang Isabel na sasalo sa bawat pagbagsak mo." Tinalikuran ni Isabel si Javier at lumakad palabas ng korte. Habang siya ay naglalakad, naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Ang kadenang nakatali sa kanyang puso sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng naputol. Ngunit bago pa siya makalabas ng tuluyan sa gusali, isang reporter ang sumingit sa karamihan at nagtanong, "Ma'am Isabel, totoo po bang ang itim na sasakyan na nagmamasid kay Sir Javier noong isang gabi sa ulan ay sa inyo? Nasisiyahan po ba kayo sa nakikita niyong pagdurusan niya ngayon?" Tumigil si Isabel. Isang maliit, misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang nakatingin sa kamera, isang ngiti na nag-iwan ng mas maraming katanungan kaysa sa sagot para sa lahat ng nag-aabang sa kanyang susunod na hakbang. Ang bawat higop ng matabang at malamig na kape ay lasang pagsisisi sa lalamunan ni Javier. Nakaupo siya sa isang munting bangko sa gilid ng kalsada. Tinitingnan ang kanyang mga kamay na dati ay hawak lamang ay panulat at libro. Ngunit ngayon ay puno na ng kalyo at itim na dumi mula sa pagbubuhat ng mga kahon sa bodega. Ang init ng araw sa sampalok
ay tila isang malupit na parusa na nagpapaalala sa kanya ng malamig at komportableng opisina na dati niyang tinatambayan. Sa loob ng maliit at baradong kwarto na inuupahan nila, naririnig niya ang mahinang ungol ni Doña Matilde. Ang kanyang ina, na dati ay hindi matapos ang kadadalaldal tungkol sa luho at dangal, ay nakahiga na lamang ngayon sa isang manipis na kutsyon. Paralisado ang kalahati ng katawan at tanging ang mga mata na lamang ang nakapagsasalita. Ang mga matang yun, na dati ay puno ng mapanghusgang tingin kay Isabel, ngayon ay puno na lamang ng pait at panunumbat sa sariling anak. "Ma, heto na ang gamot mo. Pasensya na at ito lang ang nakayanan ng sweldo ko ngayong linggo." Bulong ni Javier habang dahan-dahang pinaiinom ng tubig ang ina. Ang tunog ng baso na tumatama sa ngipin ng matanda ay tila isang batingaw ng kanilang kahirapan. Walang sumagot. Tanging ang patak ng luha mula sa gilid ng mata ni Matilde ang dumaloy patungo sa kanyang unan na may butas-butas na. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang nagabot ng isang kulay tsokolateng sobre kay Javier. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, ngunit ang amoy ng mamahaling pabango na nananatili sa papel ay sapat na para malaman ni Javier kung kanino ito galing. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang sobre. Sa loob niyon, hindi tseke ang kanyang nakita. Walang pirma ng bangko. Ang tanging naroon ay isang luma at kupas na 20 pesos. Isang perang papel na tila galing pa sa dekada ng kanilang kabataan. Kasama ng pera ang isang maikling nota. Naalala mo ba ito, Javier? Ito ang tanging laman ng pitaka mo nung una tayong magkakilala sa universidad. Sinabi mo sa akin noon na kahit 20 pesos lang ang pera mo, kaya mo akong pakainin ng pangarap. Ibinabalik ko na sa iyo ang puhunan mo. Salamat sa 10 taon, ngunit ang pangarap na itinayo natin ay bayad na ng bawat luhang ibinuhos ko. Ngayon, simulan mong muli ang buhay mo sa halagang sa tingin ko ay katumbas ng iyong dangal. Napahagulgol si Javier abang yakap ang kapirasong papel. Ang 20 pesos na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Ito ang huling mitya na tumupok sa kanyang huling pag-asa. 12 taon silang magkasama, 10 taon na kasal. Ngunit sa huli, ang halaga niya sa mata ni Isabel ay ang 20 pesos na naging simula ng kanilang lahat. Tiningnan ni Javier ang sarili sa isang maliit at basag na salamin sa dingding. Nakita niya ang isang lalaking wala nang natira, kundi ang anino ng kanyang nakaraan. Nawala ang kanyang karera, nawala ang kanyang mga kaibigan, at ang babaeng itinuring niyang lunas sa kanyang kalungkutan ay ninakawan lamang siya at iniwan sa gitna ng unos. Dala ng matinding emosyon, lumabas si Javier ng bahay at naglakad patungo sa dating gusali ng kumpanya ni Isabel. Gusto niyang makita ang asawa kahit sa malayo. Gusto niyang humingi ng tawad sa huling pagkakataon, hindi para sa pera, kundi para mabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng gusali, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa lobby. Bumukas ang pinto at lumabas si Isabel. Napakaganda nito sa kanyang suot na asul na gown, tila isang bituin na bumaba sa lupa. Ngunit ang mas nagpatigil sa mundo ni Javier ay ang lalaking sumalubong kay Isabel. Isang lalaking may maayos na tindig, nakangiti, at dahan-dahang humawak sa baywang ni Isabel upang alalayan ito papasok sa isang gala event. Nakita ni Javier ang pagngiti ni Isabel sa lalaking iyon. Isang ngiting punong-puno ng tunay na kaligayahan. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Javier sa loob ng huling 5 taon ng kanilang pagsasama. Isang matinding selos at pangungulila ang bumalot kay Javier. Ngunit kasunod niyon ay ang malupit na pagtanggap. Siya ang pumatay sa kaligayahang iyon. Siya ang sumira sa babaeng handa sanang ibigay ang lahat sa kanya. Habang naglalakad si Javier palayo sa marangyang gusali, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa.
Ngunit sa likod ng kanyang paglalakad, hindi niya napansin ang isang itim na van na dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa dilim. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng van sa basang kalsada ay tila isang babala na ang kanyang pagbabayad ay hindi pa natatapos sa kahirapan lamang. Ang katahimikan ay hindi na isang sumpa. Ito ay naging musika ng aking muling pagsilang. Sa gitna ng malawak na hardin sa kanilang lumang bahay sa probinsya, nakaupo si Isabel sa isang kahoy na bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ay sariwa. May dalang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak at basang damo. Wala na ang mabigat na presyo ng Makati. Wala na ang mga mata ni Doña Matilde na tila laging nagbibilang ng bawat sentimong inilalabas ni Isabel. At wala na ang mga kasinungalingan ni Javier na tila anay na kumakain sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang itinaas ni Isabel ang kanyang mukha upang damhin ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinaramdam ang bawat hininga. Sa loob ng 10 taon, ang kanyang hininga ay para sa iba. Para sa kumpanya, para sa asawa, para sa biyenan. Ngunit ngayon, sa bawat pagpasok ng hangin sa kanyang baga, nararamdaman niya ang isang pambihirang kalayaan. Ma'am Isabel, heto po ang inyong salabat. Mainit pa ito, mainam sa inyong boses. Ang malumanay na tinig ni Mang Lando ang bumasag sa kanyang katahimikan. Inabot ni Isabel ang tasa. Ang init niyon ay gumapang sa kanyang mga palad. Salamat, Mang Lando. Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong mag-abala. Kaya ko naman pong kumuha sa kusina. Naku anak, hayaan mo na ang matandang ito. Natutuwa lang akong makita kang muling nakakangiti ng totoo. Sagot ng matanda habang nauupo sa isang tabi. Mula nang bumalik ka rito, tila bumalik din ang sigla ng bahay na ito. Masayang-masaya siguro ang papa mo sa kinalalagyan niya ngayon. Ngumiti si Isabel, isang ngiting hindi pilit. Dito ko lang po naramdaman na hindi pala kailangang maging reyna para maging masaya. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa kapayapaan ng puso. Lumipas ang mga buwan na ang tanging pinagkakaabalahan ni Isabel ay ang kanyang Rise Foundation, isang organisasyong itinayo niya upang bigyan ng lakas at bagong simula ang mga kababaihang biktima ng panloloko at pang-aabuso. Sa bawat babaeng natutulungan niyang makatayo muli, pakiramdam ni Isabel ay unti-unti ring naghihilom ang sarili niyang mga sugat. Isang hapon, habang ginaganap ang isang maliit na pagtitipon para sa anibersaryo ng pundasyon sa isang gazebo malapit sa dagat, isang pamilyar na bulto ng lalaki ang pumasok sa entrance. Hindi siya naka-luxury suit gaya ng mga negosyanteng nakapaligid kay Isabel noon. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng polo shirt at pantalon, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dangal at kababaang loob. Napatigil si Isabel sa kanyang pakikipag-usap nang magtama ang kanilang mga mata. Ang lalaking iyon, si Mateo. Ang kanyang kababata sa probinsya, ang lalaking dati ay nangakong maghihintay sa kanya bago siya nilamon ng ambisyon sa Maynila at ng mga pangako ni Javier. Isabel, ang boses ni Mateo ay malalim, tila isang pamilyar na kanta na matagal nang hindi naririnig. Balita ko ay marami ka nang natutulungan. Hindi ka pa rin nagbabago. Palagi ka pa rin nagnanais na ayusin ang mundo. Mateo, bulong ni Isabel. Ramdam niya ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Isang pintig na hindi puno ng sakit, kundi ng isang banayad na kagalakan. Ang tagal na. Akala ko ay hindi na tayo muling magkikita. Nandito lang naman ako. Naghihintay lang na matapos ang bagyo sa buhay mo. Sagot ni Mateo nang may kasamang tapat ng ngiti. Lumapit siya at iniabot ang isang maliit na bungkos ng mga ligaw na bulaklak. Mga bulaklak na paborito ni Isabel noong bata pa sila. Hindi ito kasing mahal ng mga rosas sa Maynila, pero alam kong ito ang tunay mong gusto. Kinuha ni Isabel ang mga bulaklak. Ang bangon yun ay nagdala sa kanya pabalik sa isang panahong simple lang ang pangarap. Sa sandaling iyon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, sa abot tanaw
at nagiiwan ng kulay kahel sa langit. Naramdaman ni Isabel ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pag-asa. Hindi kailangang magmadali. Hindi kailangang may patunayan sa iba. Ang pagmamahal ay hindi dapat isang sakripisyong nakakamatay, kundi isang suportang nagbibigay buhay. Salamat sa pagpunta, Mateo. Mahinahong sabi ni Isabel habang nakatingin sa dagat. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Tumayo si Mateo sa tabi niya, sapat ang layo para magbigay ng respeto, ngunit sapat ang lapit para maramdaman ang init ng presensya ng isa't isa. Tumingin din siya sa malayo, sa mga alon na dahan-dahang humahalik sa dalampasigan. Walang anuman, Isabel. Handa akong maglakad sa tabi mo. Gaano man katagal ang abutin ng iyong paghilom. Ngunit sa gitna ng magandang sandaling iyon, ang cellphone ni Isabel sa kanyang bag ay biglang umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Isang tawag na tila may dalang babala mula sa isang bahagi ng nakaraan na akala niya ay tuluyan na niyang naiwan sa Makati. Ang bawat tunog ng ringtone ay tila isang tibok ng kaba na muling bumuhay sa katahimikan. Sino ang tatawag sa kanya sa oras na ito? At bakit ang pakiramdam ni Isabel ay tila may isa pang lihim na kailangan niyang harapin bago niya tuluyang makamit ang kapayapaang inaasam? Ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Kung minsan, ito ay ang huling pinto na kailangang isara upang tuluyan ng makalaya. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ng telepono ay formal at puno ng pagmamadali. Isang tunog na nagpabalik kay Isabel sa realidad ng lungsod na akala niya ay kinalimutan na niya. Si Javier ay dinala sa ospital matapos itong mahimatay sa kalsada dahil sa matinding pagod at kakulangan ng sustansya. Bagaman wala na silang legal na ugnayan, ang pangalan pa rin ni Isabel ang nakatala bilang huling contact person sa mga lumang record ng ospital. Tumingin si Isabel kay Mateo na noon ay tahimik na nagmamasid sa kanyang reaksyon. Hindi na kailangan ng maraming salita. Nakita ni Mateo ang pag-aalangan at ang bigat sa mga mata ni Isabel. Sasama ako sa'yo, ang maikling sabi ni Mateo. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng balanse sa mundong muling nanginginig. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Isabel ang kanyang sarili sa loob ng isang masikip at mainit na ward ng isang pampublikong ospital. Ang amoy ng gamot, pawis, at ang tila walang katapusang daing ng mga pasyente ay sumalubong sa kanya. Sa dulo ng pasilyo, sa isang kama na may gulong na kinakalawang na, nakahiga si Javier. Napakaliit na ng kanyang dating asawa sa paningin ni Isabel. Ang mga pisngi nito ay humpak. Ang mga mata ay nakalubog at ang balat ay tila papel na madaling mapunit. Wala na ang makisig na propesor na nakilala niya. Ang tanging natira ay ang isang anino ng taong naging dahilan ng kanyang pinakamalalim na pighati. Nang mapansin ni Javier ang pagdating ni Isabel, pilit itong bumangon. Ang bawat galaw nito ay tila isang mabigat na pakikibaka laban sa sariling kahinaan. Ang kanyang mga mata ay nagningning, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa huling pag-asa ng isang taong nalulunod. Isabel, dumating ka. Ang boses ni Javier ay tila isang kalansing ng tuyong dahon sa semento. Akala ko, hinding-hindi na kita muling makikita. Hindi lumapit si Isabel ng husto. Nanatili siyang nakatayo sa distansyang sapat para marinig ang bawat bulong, ngunit malayo para hindi maramdaman ang init ng hininga nito. Hindi ako naparito para magbigay ng pera, Javier. Mahinahong simula ni Isabel. Ang kanyang tinig ay walang galit, ngunit wala ring lambing. Naparito ako dahil tinawagan ako ng ospital at naparito ako para tapusin na ang lahat ng ito. Isabel, patawad. Sa lahat. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kulubot na pisngi ni Javier. Naintindihan ko na ang lahat. Ang 20 pesos na ibinigay mo. Ang bawat segundo na sinayang ko. Wala na si Elena. Wala na ang mama ko.
Patay na siya nung 1 linggo, Isabel. Hindi ko na nasabi sa'yo. Wala na akong kahit sino. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tila ang oras ay tumigil sa pag-ikot sa pagitan ng 2 taong dating nag-iisa sa mundo. Ang balita tungkol sa pagpanaw ni Doña Matilde ay nagdulot ng isang maliit na kurot sa puso ni Isabel, ngunit mabilis din itong napawi ng alaala ng kanyang sariling ama. Pinatawad na kita, Javier. Ang bulyaw ni Isabel ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa hikbi ng lalaki. Pinatawad na kita noong araw na iniwan ko ang penthouse. Pero ang patawad ay hindi ibig sabihin na babalik ako sa iyo. Pinatawad kita para sa sarili ko, para hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng galit mo sa bawat paggising ko. Hindi mo na ba ako kayang mahalin ulit? Kahit kaunti lang. Ang pagsamo ni Javier ay puno ng desperasyon. Ang kanyang kamay ay nanginginig na nakaabot sa hangin. Tinitigan ni Isabel ang mga kamay na yon. Ang mga kamay na dati ay pinaghahawakan niya ng mahigpit sa pag-aakalang iyon ang kanyang tadhana. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdamang anuman. Ang pag-ibig na dati ay parang isang naglalagablab na apoy ay naging abo na lamang na tinangay na ng hangin. Javier, ang lalaking minahal ko noon ay matagal nang namatay kasabay ng aking tiwala. Ang bawat salita ni Isabel ay malinaw at pinal. Ang taong nasa harap ko ngayon, hindi ko na kilala. Pinatawad na kita, pero hindi na kita kilala. Dahan-dahang tumalikod si Isabel. Narinig niya ang mahinang pagtawag ni Javier sa kanyang pangalan. Isang huling pagsamo na tila isang echo mula sa isang madilim na hukay. Ngunit hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa ward ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na baluti na 10 taon niyang isinuot. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng sariwang hangin ng gabi. Nakatayo roon si Mateo, nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay ng may pasensya. Nang makita niya si Isabel, isang matamis at mapayapang ngamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngamang ngiting nagsasabing, ligtas na ang lahat. Tapos na, tanong ni Mateo. Tapos na, sagot ni Isabel. Inabot niya ang kamay ni Mateo at naramdaman ang init niyon. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Isabel sa gusali ng ospital. Nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa lilim ng isang puno, may bitbit na sanggol at nakatingin ng matalim sa kanya. Ang babaeng iyon, si Elena. Ang pagkagulat ay gumuhit sa mukha ni Isabel. Akala ng lahat ay nawala na si Elena, ngunit narito ito, may dalang bata, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas malalim pa sa galit. Isang lihim na tila hindi pa tapos maningil. Anong dala ng presensya ni Elena sa huling sandaling ito? At ang sanggol na kanyang karga? Totoo nga bang hindi iyon kay Javier? O may isa pang malaking kasinungalingan na naghihintay na mabunyag? Ang bawat kwento ay may katapusan, ngunit ang wakas ay hindi palaging nangangahulugan ng paghinto. Minsan, ito ay ang simula ng isang paglalakbay na wala nang dalang mabibigat na bagahe. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste sa labas ng ospital, ang anino ni Elena ay tila isang madilim na mantsa sa gitna ng malamig na gabi. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dati niyang kakinisan. Ang kanyang buhok ay tuyot, ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog, at ang kanyang suot ay luma at kupas na. Sa kanyang mga bisig, ang isang sanggol ay dahan-dahang gumagalaw. Ang mahinang iyak niyon ay bumasag sa katahimikan ng paligid. Isang tunog na tila humihingi ng katarungan sa isang mundong malupit. Napatigil si Mateo sa pagbukas ng pinto ng sasakyan. Ramdam niya ang tensyon na muling bumabalot kay Isabel, kaya't nanatili siyang nakatayo sa tabi nito, handang maging kalasag sa anumang oras. Dahan-dahang lumapit si Elena, ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan at tago na galit. Huminto siya sa harap ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanunuri.
Tila naghahanap ng kahit anong butas sa matibay na pader na itinayo ng kanyang dating kaibigan. Akala mo ba ay natapos na ang lahat, Isabel? Ang boses ni Elena ay paos. May halong pait na hindi maikakaila. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang batang ito. Sabi ko sa sulat ay hindi ito kay Javier dahil gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang pahirapan. Pero ang totoo, ang dugong nananalaytay sa batang ito ay sa kanya. Siya ang ama, Isabel. Ang batang ito ang huling alaala ng pagtataksil niyo sa akin. Tumingin si Isabel sa sanggol sa kabila ng galit na nararamdaman niya para kay Elena at Javier. Hindi niya mapigilang makaramdam ng isang munting kurot sa puso para sa inosenteng buhay na ito. Ang bata ay walang kinalaman sa kasalanan ng mga magulang nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang pusong martir ang nagpapatakbo sa isipan ni Isabel. Anong gusto mong gawin ko, Elena? Mahinahong tanong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay kasing patag ng isang tahimik na dagat. Gusto mo bang maawa ako? Gusto mo bang bigyan kita ng pera para itikom ang bibig mo? O gusto mong akuin ko ang responsibilidad na ikaw at si Javier ang may gawa? Kailangan ng bata ng sustento. Hindi mo siya pwedeng talikuran. Sigaw ni Elena. Ang kanyang desperasyon ay tuluyan ng lumabas. Mayaman ka, Isabel. Isang maliit na bahagi lang ng pera mo ay sapat na para mabuhay kami ng maayos. Utang mo ito sa amin dahil kinuha mo ang lahat kay Javier. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Kinuha ang lahat? Elena, si Javier ang nagtapon ng lahat. At ikaw ang tumulong sa kanyang itapon ang buhay niya. Ngayon, sa oras na maramdaman niyo ang bigat ng inyong mga desisyon, sa akin kayo lalapit para humingi ng saklolo. Dahan-dahang lumapit si Isabel kay Elena hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang layo nila sa isa't isa. Naamoy ni Isabel ang amoy ng gatas na panis at murang sabon mula sa bata. Isang amoy ng kahirapan na dati ay hindi niya hinayaang maranasan ng pamilya ni Javier. Heto ang alok ko sa iyo, Elena. Bulong ni Isabel. Ang bawat salita ay may dalang awtoridad. Magsagawa tayo ng DNA test. Kung mapapatunayan na kay Javier nga ang batang iyan, ilalagay ko ang bata sa isang trust fund na hindi mo mahahawakan. Isang pondo para sa pag-aaral at kalusugan niya. Pero ikaw, wala kang makukuha kahit isang duling na seni mo sa akin. Magtrabaho ka. Maranasan mong magbanat ng buto gaya ng ginawa ko para sa pamilyang sinira niyo. Namilog ang mga mata ni Elena sa galit. Napakasama mo. Pababayaan mo kaming magutom. Hindi, Elena. Pababayaan ko kayong matuto, sagot ni Isabel. Dahil ang tunay na pag-ibig sa isang anak ay hindi nakukuha sa panghihingi ng limos mula sa taong sinaktan mo. Kung gusto mong maging mabuting ina, simulan mo sa pagiging tapat at marangal. Bago pa makasagot si Elena, isang nurse ang mabilis na tumakbo palabas ng labi ng ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Isabel, si Sir Javier po. Ang vital signs niya ay biglang bumagsak. Hindi na po siya tumutugon sa gamot. Napatigil ang lahat. Ang iyak ng sanggol sa bisig ni Elena ay tila mas lalong lumakas na tila ba nararamdaman yon ang unti-unting paglisan ng kanyang ama. Tumingin si Isabel kay Mateo at pagkatapos ay sa madilim na pasilyo ng ospital. Hindi na siya pumasok sa loob. Alam niya sa kanyang puso na wala na siyang kailangang sabihin pa kay Javier. Ang lahat ay naayos na. Ang lahat ay naibayad na. Mateo, umalis na tayo. Ang huling sabi ni Isabel. Pinasadahan niya ng isang huling tingin si Elena na ngayon ay napaupo na lamang sa semento habang yakap ang kanyang anak, umiiyak sa gitna ng kawalan. Hindi na nakaramdam ng galit si Isabel. Tanging isang malalim na pagtanggap na ang karma ay hindi palaging isang malakas na pagsabog. Kung minsan, ito ay ang tahimik na pagkabulok ng lahat ng iyong inaasahan. Pumasok si Isabel sa sasakyan kasama si Mateo. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa ospital, nakita ni Isabel
Sa side mirror ang kanyang sarili. Isang babaeng matapang, isang babaeng malaya. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na nagagabay sa kanya patungo sa isang bagong bukas. Sa loob ng ospital, ang tunog ng flatline mula sa monitor ni Javier ay naging huling musika ng isang buhay na nasayang dahil sa kasakiman. Ngunit sa labas, ang hangin ay naging mas magaan para kay Isabel. Ang Reyna ay hindi na kailangan ng isang tore. Ang kanyang kaharian ay ang kanyang sariling kapayapaan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng putik sa dalampasigan. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, kung saan ang bawat umaga ay binabati ng awit ng mga mangingisda at ng banayad na halik ng hanging dagat, matatagpuan ang isang puting bahay na may malawak na beranda. Dito, ang katahimikan ay hindi na isang mabigat na pasanin, kundi isang mainit na yakap ng kapayapaan. Nakatayo si Isabel sa beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang buhok ay bahagyang hinahampas ng hangin at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa kulay ng ginto at asul. Wala na ang mga mamahaling alahas na dati ay tila mga kadenang bumibigat sa kanyang katawan. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting bestida na yari sa koton, ngunit ang ningning sa kanyang mukha ay mas maliwanag pa sa anumang diamante. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay at naupo sa kanyang lamesa. Sa ibabaw niyon ay ang mga dokumento ng Rice Foundation. Sa nakalipas na 12 buwan, ang pundasyon ay naging kanlungan ng daan-daang kababaihan. Hindi lamang pera ang ibinibigay ni Isabel, nagbibigay siya ng bagong kasanayan, suportang psikolohikal, at higit sa lahat, ang pagkakataong mabuo muli ang kanilang dangal. Naalala ni Isabel ang huling balita tungkol kay Elena. Ayon sa kanyang mga abogado, ang DNA test ay nagpatunay na anak nga ni Javier ang bata. Tinupad ni Isabel ang kanyang pangako. Ang bata ay mayroon ng trust fund para sa pag-aaral at kalusugan na direktang pinamamahalaan ng bangko. Si Elena naman ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador at labandera sa probinsya. Unti-unting natututunan ang hirap ng buhay na dati ay akala niya ay makukuha sa madaling paraan. Wala nang galit sa puso ni Isabel para sa kanila. Ang galit ay isang lason na siya rin ang unang mamamatay kung hindi niya ito iluluwa. Sa kanyang pagpapatawad kay Javier, bago ito nalagutan ng hininga, hindi niya binura ang mga kasalanan nito. Sa halip, pinutol niya ang huling tali na nag-uugnay sa kanila. Ang patawad ay hindi para sa ikagiginhawa ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Isabel, handa na ang agahan. Nagluto si Mang Lando ng paborito mong sinangag at tuyo. Ang malumanay na tinig ni Mateo ay nanggaling sa pintuan ng kusina. Lumingon si Isabel at ngumiti. Lumapit si Mateo at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Isabel. Isang haplos na puno ng respeto, isang presensya na hindi humihingi ng kapalit. Sa loob ng isang taon, nanatili si Mateo sa kanyang tabi. Hindi nagmamadali, hindi namumuwersa. Hinayaan nitong ang pag-ibig ay muling tumubo ng kusa sa puso ni Isabel, gaya ng isang halaman na dahan-dahang sumisibol pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Salamat, Mateo. Susunod na ako, sagot ni Isabel. Bago siya tumayo, kinuha ni Isabel ang isang lumang litrato ng kanyang ama na nasa ibabaw ng lamesa. Hinaplos niya ang mukha ng ama at bumulong ng isang pasasalamat. Ngayon, alam niyang nakangiti ang kanyang ama mula sa langit. Ang dangal ng kanilang pamilya ay muling nabawi at ang sakripisyo nito ay hindi nawalan ng saysay. Lumabas si Isabel sa beranda kasama si Mateo. Habang sabay nilang pinapanood ang pagsikat ng araw, naramdaman ni Isabel ang isang pambihirang gaan sa kanyang pagkatao. Ang buhay ay hindi palaging magiging madali, at ang mga sugat ng kahapon ay maaaring mag-iwan ng peklat. Ngunit ang mga peklat na iyon ay mga marka ng tagumpay.
Mga marka na nagsasabing nakayanan niya ang unos at muling nakatayo ng mas matatag. Ang reyna ay wala na sa kanyang tore ng ginto. Siya ay narito na sa lupa, naglalakad ng may malayang puso at handang yakapin ang bawat bukas na puno ng pag-asa at tunay na pagmamahal.